napupunan ninyo, dumadami po ang kain suka. Pinaghahandaan na po itong merging ng mga magnanakaw at mga komunista. Mga magnanakaw at mga sabihin na nating dilaw o pink para matalo si Sara. If the middle forces have agreed to forge a coalition with Middle meaning pro-democracy, pro-West Philippine Sea. anti-Duterte. Yeah, Yeah. okay. So, all of Ito, halimbawa, ako interviewin mo dyan, live, walang cut, kaya nyo? O ikaw, interviewin din namin sa SMNI. Walang problema. this, because it's not only the kakampings, because you also have the people who voted for Manny Pacquiao, Isko, Right. and all the others. So, if the middle forces are going to forge a coalition with the administration, I believe it's a non-negotiable position that the candidate should come from the middle forces. And the admin would be the vice presidential candidate. That I believe that's the only that's the starting Formula, point. yun yung formula. That's the starting point. Now, So, sa madaling salita, ang sinasabi ni Trillanes, binubuo na po yung Pula-Dilaw o tawagin nating Pulawan. Pulawan Kain Suka Party o PKS. Pulawan Kain Suka Party. Yan, binubuo na po. No? Dumadami ang kain suka sa Pilipinas. So, sige, mag-ready kayo. the thing with let's say with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency, and that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. Ito si Trillanes, no? Nahalata mo na talagang takot na takot siya sa pag-ano. Paano? Ang daming pinakalat na fake news nitong animal na to. Ang daming pinakalat na fake news nito. Kaya galit, takot na takot siya. Isa pa nga siya sa naging kasangkapan, di umano, ng ICI, ay ng ICC dito sa Pilipinas. Pagpapakidnap, di umano, dito kay PRRD. So talagang pagpapakalat niya ng fake news na bank account here, bank account there, wala namang mapakitang ebidensya. Nakikita natin yung takot nito, yung danger. Lagi niya sinasabi, yung danger of a Duterte. Sa tingin ko lang, baka hindi lang napopokus, baka naiihina to sa pantalon. Pero danger lang naman ng Duterte doon sa mga adik. Ito danger lang naman ng Duterte doon sa mga magnanakaw. Sabi nga ni Chanco, hindi mo pwedeng aregluhin si Sara. Danger lang naman si Sara doon sa mga komunista. Alam natin, galit si Sara sa mga komunista. Yun lang naman. At saka doon sa mga fake news peddlers. Kung wala ka naman doon, wala kang problema. Halimbawa ako, ba't ako matatakot kay Sara? Di man ako adik. Kahit saan tayo makarating na drug test. Ngayon, may problema ako kung adik ako. Iyan na nga ang nangyayari. Yung mga drug lords, syempre, kailangan gumalaw na rin yung mga drug lords. Popondahan nila yung mga dapat ponduhan para hindi makaupo ang Sara. She's just focusing on her private or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow, and Risa as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. But On she her will- terms. On her terms. But Ayun. So umaasa pa si Trillanes na kaya hindi pa tinutuldukan ni Lenny ay posible pang tumakbo si Lenny. Umaasa pa sa madaling salita tong mama na ito. May kondisyon lang na ang masusunod doon sa kanyang pagtakbo ay yung mga kondisyones ni Lenny. Yan po yung ibig sabihin ni Trillanes. she won't lift a finger preparing for it. Okay, so that's aside. Senator Risa, I know her for a fact that she recognizes the dangers that I've been talking about, and she's willing to do what is necessary para manalo Middle forces. yung middle forces sa 2028 at hindi manalo yung Sara forces. Yan. Alam mo, kung totoong delikado na tao ito si Sara, delikado ang Duterte presidency, for your own sake, Risa Ontiveros, o for your own sake, Trillanes, huwag niyong patakbuhin si Risa. Risa will not win. Period. Malayo sa katotohanan yan. It is as if bukas hindi naaaraw o mamayang gabi ay hindi na didilim. Ganun po yan. Huwag niyo nang patakbuhin si Risa. Para sa inyo yan. Itong payon to para sa inyong dalawa. Si Lenny nga hindi mananalo kay Sara. Pero siya ang pinakamalaking pag-asa nyo. Pero wala pa rin. Si Risa pa, malabo. So that's one. Now, kay Bam Aquino, ito ang primary obstacle sa kanya. It's the Aquino-Marcos rivalry. I think that alone would prevent him from being part of any coalition.
with the administration. So yun yung Aren't you underestimating Bam's ability to navigate? I mean, he's quite a successful politician. He was campaign manager of Lenny twice. Yeah. One of them was very successful. The other one was quite competitive. I mean, what if Bam is willing to go transcendental? No, we're talking about Bam as a candidate. Yeah. Bam as a candidate, he is still an Aquino. And he is going to be surrounded by Aquinos. For anti-Marcos people. Yes. And we heard it already from Kiko D, that he's not going to allow any Grand coalition. coalition with the Marcoses. So, wala pa tayong it's just being floated. So, that if So sa madaling salita, sinasabi, malabo si Bam. Kasi ang kailangan nila, magsasama yung kain suka. Magsasama yung pula, dilaw. Pero si Bam Aquino ay malabo kasi nga Aquino. At ang Aquino at Marcos, alam naman natin may historya ng away. So malabo yun. Kaya talagang si Lenny ang kanilang inaasahan. Kain suka nga kayo. Ako hindi magugulat. Kung magtatandem, malay mo si Bam for president, for vice president, si Bongbong. Malabo mangyari yan? Hindi. Labas na ngayon. Hindi pa ba obvious sa inyo yung pagkapanalo ni Bam? Meron pong usapan yan sa likod. Huwag naman kayong magpaka-ignorante. Wala sa survey si Bam. Ni sila nga hindi nila alam mananalo sila. May backdoor meeting yan. Huwag niyong sabihin hindi matatanggap na Aquino ang Bongbong. Huwag niyong sabihin hindi kikain suka. Kain suka na kayo. Itutuloy niyo na lang. May agreement na nga yun eh. Loloko niyo naman ang Pilipino. Oh. effectively rules out BAM as part of that coalition, maraming hihila sa kanya palayo doon. So yun. Ngayon, as for Lenny, when would you even talk? Next year? So, wait and see ka muna doon. So yun yung nakikita ko dito. And that's why you feel more comfortable with one of the three persons we Yeah. mentioned here. I mean, Okay. just to be transparent about Yeah. this. And I think si Senator Risas earned it. Hindi lang yung qualifications niya, but what she has done for the country. Literally against mafia. Yes, Literally against Oo. mafia, So, yeah. kumbaga, if we're looking at the 2028 presidency as a wartime Itong dalawang bugok na to nagbobolahan pa. Walang pag-asa si Risa. Ito naman 'di ba si Darian ba ito? Itinutulak pa si Torre. Klaseng political analyst to. Hindi nyo ba naiintindihan yung katotohanan, yung reality sa fairy tale? Walang ka-chance yung mga pinagsasabi ninyo. Naman. presidency, Yeah. kailangan natin talaga yung tumitindig. Hindi pwede yung passive, yung ano ba ito? Hindi mo nga nakikita sa mga issues. No room for ambiguity. No room for ambiguity. Yeah. Tapos, baka mamaya doon natin malalaman magfo-fold eh. Kasi hindi mo naman nakita tumindig. Kung nasalang na sa crucible, yun pala, kakapusin. So, Wala namang tumitindig sa inyong dilaw. Meron ba? Di ba? Isinukan nyo Marcos. Ngayon, kinakain nyo yung sinukan ninyo. So, doon pa lang sa halimbawang at nangyayari ngayon, paano mo masasabi meron sa inyong naninindigan? Simple nun eh. And that is very, very obvious. Kasi kung ang tingin nyo kay Bongbong Marcos ay magnanakaw, kahit suportahan pa yan ng demonyo, hindi nyo susuportahan. Kahit suportahan pa yan ni Trump, pag alam ninyong magnanakaw, ba't ka susuporta sa magnanakaw? Ba't kayo susuporta sa diktador? Di pare-parehas kayong walang paninindigan.